dati nung papapisa ka, Ay, nagpapapisa pa ako doon kay Messina. Tatlo yung incubator ko, pulo eh. Nabenta natin yung ito na yung magiging cover ng ating enclosure. So, yan. Wala sila. Ayun, ito. Okay. Ayun, ginagawa pala yung pinto. Naka-enclose na yun. Okay, ito. Tutuloy natin yung aking project. Cover na itong ating compressor. May nakakuha ako dito kasi itong mga ritaso kong yero. Halos ano pa ito, halos isang buo pa. So, ang ginawa ko ito, tumabas tayong kaunti. Yan, cover natin paikot ito. Top, side, and side. Ngayon, malambot nga lang itong yero nito. Ngayon, para tumigas siya, ilalagyan natin siya ng edge. Ito, i-bend natin yan. Yan, para tumigas-tigas siya. Anong gagawin natin ngayon? Okay. So, ito, no? I-bend na natin ito ngayon. At kailangan lang talaga ay may matigas na. Tulad nito, apak dito. Doon. Ayan. Tuloy muna natin itong project kong ito, no? Hanggat hinihintay ko pa yung gamit para sa ating oven. Tapos maya pasyalan natin si Junjun, tingnan natin yung status ng oven. Ayan. Ito, malambot lang naman na yero to, kaya hindi mahirap siyang i-bend. Sunod-sunuran na yan. Okay. Ngayon, pagka na-bend na natin ito, pipit-pitin natin siya ng ano, yung tama lang ba, yung medyo hindi siya pit-pit na pit-pit, kumbaga meron pa siyang parang hangin na magpo-flow dito sa kanyang ating inipit-pit para mas matibay siya. Kasi pagka pit na pit-pit siya, mas parang lumalambot din yung yero. Hindi tulad ng medyo hollow siya, yung pagka-pit-pit, mas matigas yun, mas matibay. Ayan, ganyan lang, konting puk-puk-puk lang. Kasi itong edge na to, ito ang ating lalagyan ng blind rivets. Ayan, na. One down. Okay, dating gawin, puk-puk. Ayan, ito. Hindi na natin kailangan. Yan na po, ang iingay na ng mga motor. Paingayan na po ng motor ngayon to. Lalo na mamaya yan, ang bandang hapon. Grabe na mga motor dito sa amin. Bakit na uso yung ganyang tambucho? Pampaingay. Yan. Okay. Pipit-pitin natin. Okay, ito. Ayan, oh. Na-bend na natin lahat yung edge nya. Matigas-tigas na siya ngayon. Itong part na yan, tumigas na yan. Lahat yan, ang kada square nya tumigas. So, itong may guhit na to, ay ito naman aking i-bend. Yan. Bebend natin yan. Tapos diretso na tayo magre-rivets yan. Okay. Good yan. Okay. Ito. Na-bend na natin yan. Ito na yung magiging cover ng ating enclosure. So, right up. Tayo. Ganito yan. Yan siya. Ngayon, nire-rivets ko na lang yan. Rivets na lang yan. Okay. Yan.
ganyan na mangyayari niyan. Ayan, konting lihan na dito. Aking ipapowder ko naman. Yung liquid pa ay ating tatakpan na rin yung liquid. Ano na lang yan, kahit na wala nang bend, i-repeats na lang natin sa likod. Okay, hihiyain ko lang siya. Steel brush ko muna. Baka, no, next year ko na lang siguro to pipinturahan. Pinag-iisipan ko pa kung ipa-powder coat ko to o ipi-paint brush ko na lang. Kasi nasa outdoor to labas ng aming bakod at kaya ako ginawa ng frame na ganito, protected yung ating compressor. Hindi basta-basta mananakaw ba. Kaya ayan, naka-rehas siya. Ayan, isipin ko kung powder coat o paintbrush na lang. Ito, dumating na yung wire natin sa oven. Itong wire na to ay hindi basta-basta wire ito yung wire na merong coated siya para sa init. Ano siya heat resistant wire to. At hindi siya basta-basta malulusaw o masusunog yung pinaka insulation niya, kasi parang nakabalot siya ng fiberglass na yung talagang hindi malulusaw, kasi unang-una nakapaligid lang ito mismo doon sa enclosure ng oven. Tapos pangalawa, medyo mataas na wattage ang kakarga nitong wire na to, kaya ang binili kong wire na to ay size number 12 to, number 12, gauge number 12. Kaya tamang-tama yung wire na yan. Hindi basta-basta mapapainit ng katol o yung heater natin. Wag lang luluwag ang terminal, no? Once na lumuwag ang terminal, talagang magkokos ng init ng wire. Kaya lalagyan ko pa ng mga clip yan para dun sa ating heater. Kaya yan, ang gandang klaseng wire to. Chinek ko lang at kung tama yung haba, kasi baka kaya ako binidyo, meron tayong reference o may papakita sa supplier na kulang yung wire nila kung sakasakali man. Malaki-laki kasi ang okay na tayo dito. Pasyala natin si Junjun sa ginagawa niyang oven. Gawa na Junjun na oven. Puntaan natin siya sa bahay nila. Okay, ito ang bahay nila Junjun. Tindahan. Silip tayo. Mamaya pala papasyalan natin si Brad Jun, nagpapaturo para kung paano i-operate yung incubator na binili niya sa atin. Wala sila. Ayun, ito. Okay. Ayun, ginagawa pala yung pinto. Yung pinto. Naka-enclose na yung loob. Tigas ng bakal. Ganda. Sino pala yung pintuan? Ayos na. Tapos hinges na lang. So, ilang yero na? Araw tayo lang to, no? Oo, 5 araw na yan. Oo. Wag mo nang butasan to. Wag mo nang i-close. Baka nga masuffocate. Gawa ng ammonia. May mga pupo siya. May itlog na pala eh. Dahil nilagay ko lang dyan. Ano ngayon? Hindi ko pa kasi, pinasplay. Hindi ko walang... Okay na pala. Kaano na? Ha? Isang linggo na ito doon eh. Pero nasa malamig naman siya. Hindi ko na tinanggal ito sa ano. Oo. Malamig naman ito sa ano. Oo. Kaya naman. Tapos lagyan natin tubig, bro, yung yung... Oo. Yung kanyang Ito, kung maganda na ito, bro, kung meron kang Oo nga, no? Basal to, no? Pero ito yung itlog niya, no? Ano to?
May itlog kaya ito ay... Patsaga mo lang pang after 10 days. Tapos bro, dapat may lapis ka. Ano natin? Lagyan mo ng date. Oo, sige bro. Wait na. Umiinit na. Close muna natin. Ito, nagpatulong si Brad Jun ng kanya, ng paniset up itong tawag dito, humidifier, incubator. Ayan siya. Tuturuan natin, tapos close na natin para uminit na siya sa loob. Ngayon nasa 32 degrees siya, kailangan ay 38 ay mamatay siya. 38 kailangan mamatay na yung temperature niya. Ayan. Kailangan ko na palang malinis yung hatchet sa farm at ibibigay na lang din natin kay bro yung hatchet doon kasi hindi po pwede to na walang hatcher. Kailangan kasi pag may incubator ka, fully automatic siya, kailangan ay merong hatcher. Bakbak pala yun, no bro, di ko napansin. Anong bakbak? Yung Ito, puro rotay lang to. Yan. Ngayon bro, lalagay natin ngayon dito, i-data natin to ng kunyari, ang date ba ngayon? 4 4 ba ngayon? Ay, isang ilaw lang ba yan? Pwede magdalawa yan bro, dalawang ilaw pwede lagyan. Si isang linggo pala ay nato sa pugad eh. Alam pa naman isang linggo, yung mga iba. Nililimliman na, hindi pa? Nag-ano sila? Nalilimlim din nila. Nalilimliman na. Naku, isang linggo. Hindi naman kumbaga pag naitlog, doon lang sila. Nandun na, nakistack lang sa pugad. Ano ba to? Ano ba, camera? Oo. Ito, lalagyan natin ng lapis bro. Sulat. Anong date ba ngayon? 3. January 3. Date? Ang date ngayon, January 3, 1-3 plus 18. So, 21. Lagay ko lang dito. January 1. 1. Tsaka plus 18 mo January 1, so January 3 ngayon, di ba? Plus 18, so 21. January 21, 18 days siya dito. Hindi, lalagyan mo yan 18 days. January January 1 ay January 3 to January 21. yan. 1-1-1-23, gano'n na lang para matandaan mo siya na January 21 na lang lalagyan mo yan. Hindi, lagay mo yung January 1 kung kailan mo sinalang. January 1. Oo, yan. Tapos lagay mo. Na lang, saka 3. Tapos January 21 plus 18, di ba? Oo. So, January 21. 21 na lang. Oo, 121. 121 mo na lang lagay mo para hindi ka 121. Yan, okay na yan. Ganyan lang. Oo, lahat yan batch na yan. Para pag nagsalang ka ulit, malalaman mo yung ibang date naman. Yan ang pagpapisa. 21 yan, lilipat mo dun yung sa isang incubator na nandun dun sa bahay. Kunin pa natin yun. Linisin ko pa eh. Siguro naman before mag 18 lilipat pa to? Oo, lilipat mo dun sa Kaya nakabukas ata yung incubator pa. Pisa mo ganito bro. Doon meron pa ako dun eh.
Dami na, no? Mamaya tatanggalin ko na naman yan. Ito ano, 5 araw mo. Oo. Na-NC, na-vaccine na. Oo, hindi pa ako. Napataka na sa mata, NC. Dahil nakapagpapagawa na ako. Brother. Kahit na magsalang kanya na araw-araw, pwede. Oo. Basta lalagyan mo lang yung ganyan date para tas meron kang isang ano, isang notebook para malaman mo, ganito January 21 pala ako ano maglilipat na sa sa hatching sa hatcher. Oo. Itong ganito ata wala simil nito yun. Malalaman mo yan pag lagyan mo ng ilaw after 10 days. Dami pa nung nalalaman yung ano. Madami yan. Dati nung papapisa ka, Ay, nagpapapisa pa ako doon kay Messina. Tatlo yung incubator ko, pulo eh. Buti, hindi mo na parami na ano, no? Ha? Yung talagang... Hindi kasi noon, talagang hindi mo mapaparami, dami kumukuhang sisiyo. Ay, bumibili. Bumibili. Oo. Kaya 1 week pa lang, hindi pa napipisa, may logbook na ako, nakalista na sila kung kani-kanino na talaga. Yan. Tapos yan, talagyan natin dito bro ngayon yan. Kahit sa ilalim na lang bro. Lagyan Sa ilalim? Ilalim, pwede na. Yan dyan, okay na yan dyan. After 10 days, saan ko to? Ilawan, oo. Ilawan mo siya, yan. Yan pa pala. Yan, oh, kahit saan dyan, oh, kahit saan dyan. Yan. Tapos gusto muna natin, bro. Tapos, kung may masking tape ka, bro. Oo. Di ba nilagay mo dyan? Masking tape. Kung ano yung nilagay mo dun sa may egg na date, masking tape mo, sulat mo din dyan. Dyan. Para nakikita mo na. Ngayon kasi, minsan kasi, hindi maiwasan yung mga ganun. Minahalong ano eh. Minsan sobrang dami na. Kaya ako pinagawa sa yung ganun para pagdating ng panahon, pag marami na yung egg, makikita mo talaga kung anong date na yung nakalagay sa egg. Basta ganyan na lang ito. Ganyan na lang to. Wala na akong... Wala na, diretso na yan. Kaset up na siya eh. So, ayan, no? Pagdating ng 38, mamamatay yan. Mamamatay mga ilaw. Tapos sisindi siya ng... Obserbahan natin hanggang mamaya, hanggang sa maka 38 siya. Tas, ano nang mag-38? Ito? Sa taas? sa taas. Ito kasi yung 38 centigrade niya, yung pinaka hanggang dun lang siya. Tapos bababa siya 37.5 bata. Pag bumaba ng 37.5 to, wala na to, no? ano ba to? Wala, abang ko lang siya. Ito. Ayan sa ilaw sa loob. Pwede patayin na. Oo, pwede patayin. Patayin na lang. Doon ko mga soft drinks siya. Hindi na po. Hindi. Tubig. Malamig. Kain ka naman. Sige na. Tubig na lang. Tayo na, tubig. Dark mahogany. Mahogany nga ba? Magkano ang isa niya? Dati, mahal yan eh. Dati yung sisiw ko, ang ganyan dark mahogany. 250, 10 days eh. Yan, isa linggo, ano lang, yung 300. Ang gandang klase siya oh. Ang ganda ng rooster mo. Maganda siya. Paramihin mo yan. Tapos hanap ka pa ng isang tandang. Hanap ka pa ng isang tandang. Para hindi mag-inbreed. Anong yung may humina? Hindi humina yung similya. Hindi humina yung sisiw.
Ay, ibaba yan eh. Ah, ano to? Ay, iba to. Oo. Ay, hindi, ano to? Downtown? Dong Tao. Ay, diyan ba yung downtown? Yan, Dong Tao. Yan ang Dong Tao, yung mga pao. Oo. Yan ang Dong Tao. Yan, mahal din to yan. Ay, oo naman. Ang ito daw isa, pinaka, ano niya, 15 mil to eh. Mahal ang Dong Tao. Tsaka ito kahit ang Brahma mo, kung ito Brahma na to, medyo bata pa nga to eh. Bata pa. Oo. Mga Brahma na yan. Oo. Mahal ka. Magaganda pala ng manok mo. Ayun, o Brahma din. Oo, Brahma din. Ang bihirang maganda. Saka bibi. O, para yung init, Oo. mas mainit sila pag nagkumpulan. Ito yung isang ano. Ah, oo nga. Tignan mo takpak. Ah, hindi pala. Okay lang. Okay lang siya. Di ko pa napabukana yan eh. Wala akong bakuna na lang. Di ko alam kung ano yung babakuna ko. Alam mo, sa totoo lang, Oo. namatay na ang ilaw mo. Pero yung init niya sa loob, 38 something pa din siya. Pag ano, Ayan. Pag bumaba ng 37.5 yan, iilaw ulit. iilaw ulit yun. Kaya matipid siya sa kuryente. Bababa ang, siguro nasa, sa tansya ko noon, nung binilang ko siya, no, yung bago siya magsindi ulit, nasa mga 4 minutes. Pag bumaba siya ng 37.5, tsaka ulit siya ilaw. Tapos So, wala na akong gagalaw dyan, no? wala na, okay na yan. Ngayon minsan, pagka kung gusto mo namang i-tilt siya, pinutin mo lang itong baba. Ng matagal, gagano na yan. Yung arrow down. Hindi siya nag-automatic yan. Mag-automatic yan. Nakaset na sa automatic yan. Automatic na, kung saan gagalaw. O kung saan ang gagano yan. Kung minsan kasi may time na gusto mong silipin, hindi mo makita. Kaya pwede mo siyang i-manual. Hati-hati kung hanggang saan siya iilaw. 37.9 na siya, di ba? Oo. Ayan. Hintayin natin. Ganda pa yan. Ang bunot, yung ano, Alin? ayun o. Yung? Oo, saksak natin. Yung pinaka ano. Ito lang siya. Ito lang siya. Ito lang siya, bro. Ayan. Ayan. Ayan siya. Ayan, namatay ulit ng 38 something yan. Kaya pwede mo na rin patayin yung ilaw niyan. Pwede mo nang iwan yan. Pwede na yan. Oo. Tapos, balik-balikan mo na lang din mamaya, bro. Kasi first, pangalawang ano pa lang to eh. Oo. Test run ulit eh. Magmula Pag ng... namatay ulit, ano yan? Pag nag-38, mamamatay na naman yun. Oo, Ilaw. mamamatay ulit yung ilaw, 38. Pag nag-37, 37.5 ba yun? oo. Alas 0.5, 0.5. Oo. 0.8, ganyan. 37.8 oh. Yes. Kasi tignan natin ulit kung mamamatay siya ng ano. 37.8. 38. Pag sobra yung init, Ha? pag sobra yung init, doon siya mamamatay. Oh, pag na-reach niya yung 37.8 o 38, mamamatay yan magpusa. Tapos magsisindi ulit yan. Pag bumaba na yung... Pag bumaba na yung temperature, ganyan siya. Kaya patay ang heater ngayon yan. Patay yung init. Patay ang heater Pero may yan. init sa loob, no? Pero mainit sa loob. Yung temperature niya sa loob is 37.9, 38 yan. Kaya pagka lumagpas siya ng mga 38 na 39, mag-aalarm ulit yun. Ibig sabihin, abnormal na init. Oo, ano gagawin? Wala. Kaya, Buksan mo lang yung pinto. Pero mag-aala naman kasi yan eh. Mag-exhaust yan eh. Pero ang the best nun, buksan mo na yung pinto hanggang sa bumaba yung temperature. May exhaust pa yan eh. Pag na umabot siya ng ganong kataas, mag-gagana yung exhaust pa naman. Kaya, so sa baba. ang actual temperature niya, ito ngayon,
37.5. Ah, 0.5. Ito yung pinaka-init sa loob. Oo. 37.5. Ngayon, pag umabot ng 38 centigrade, Oo. mamamatay siya. Tapos 37.8, hindi ulit siya. Tingnan natin. Ayan, sige bro. Sige, kuya. Okay na, oo. Okay. Pero ano pa rin, kahit ganyan yan, automatic yan, sinisilip pa rin ng tao. Isa kasi lagi akong wala. Kaya... Oo, yan automatic na. Hindi pa, tsaka pagka wala ka, Ah. pag nag-alarm, bigay mo lang yung number ko, sabay patawagan mo lang ako.